Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tumayo po tayong lahat para sa paniwalang awit. Tayo po ay manalangin. Sa aming pananambahan sa umagang ito, dakilang Diyos, nais ka naming pasalamatan sa isang taong nagdaan at sa panibagong taon ng aming buhay. Sa aming pananambahan sa umagang ito, pinasasalamatan ka namin, dakilang Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Naway pangunahan niyo kami't gabayan sa aming pananambahan ang mga gagamitin mo, lalo na po ang maghahatid sa amin ng mensahe ng buhay. Naway madama namin, dakilang Diyos, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Ito po ang aming dalangin, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. May natagpuan siya roon na ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila.
Tayo pong lahat, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. And all the time, purihin ang Panginoon sa napakabiyayang umaga at kalakasan na ating taglay. Lalong higit yung ating mga smile. Happy New Year! Welcome 2024. Ngayon po talaga yung unang linggo ng 2024. Ating pong batiin ang ating bisita po ngayon. Ito po ay tatay po ng estudyante natin ng St. Paul, si Kapatid Roy Panganiban. Asan? Tumayo po. Ayan, welcome po, Roy, sa church natin. Ayan. Wala si Ate Cecil at saka si Mami, ano. Pero kilala po natin siya. Parent po natin dito sa St. Paul. Mga kapatid, ang ating pong mga gawain, ibig sabihin, back to normal tayo ulit. Dahil natapos na po ang 2023, ngayon naman po ang pinaka-importante nating mga gagawin. Meron po tayong mga activities sa buwan na ito, ang Christian Unity and Bible Month, yung mga major and minor activities natin, Biblimpics and I Proclaim. Ito po ay ginagawa nyo taon-taon at be prepare, yung mga nagsa-Sunday school, maghanda-handa, kasi ito po isa-celebrate yung National Bible Quiz. Kaya mamimili po dyan tayo ng mga mananalo from children to adults. Yan, gagawin po natin sa January 28. January 14 and 20 is a week of prayer for a Christian unity. Isine-celebrate po natin ang buong linggong nagkakaisang panalangin. Ang Youth Sunday po ay activities po ito ng National Youth Sunday. Kung kaya't ang distrito po ay ibinaba ay January 21. So, mga kabataan, prepare po ninyo yung linggong yan kasi national celebration po yan ng Youth Sunday. At mamaya po, tulad ng inyong mga activities, meron kayong tinatawag na My Gift to Jesus Special Offering. Nandun po, kaya gagawin po natin yan mamaya rin. Yung pong tema po natin ngayon ng National Bible Month ay nakabase po doon sa Psalm 119, 105. Okay. Mga kapatid, ang taunang ginagawa natin na church conference, ngayon pa lang po ay ina-announce ko na po. Kasi ang reporting naman po ay tapos na. Yung nagawa. January to December 2023. Gusto ko po yung mga lay organization, yung buong taong programa at na-implement na gawain, all organization, submit it to the lay leader. Kasi po ang lay orgs, inire-report po yan sa charge conference ng ating lay leader. Depende na po kung ano po yung usapan, kung ito ay integrated. So, yun po kasi yung proseso. Depende na po kung consolidated report. Okay. At yung ating chairperson, sa mga i-report ay the ministries itself.
Mag-usap po yung lay leader at saka yung chairperson paano gagawin yung inyong report on the church conference. Dahil po, ang last Sunday of February, gusto ko pong nakasubmit na at nakafile. Then, the report of the workers. The report of the SPPRC. Nakabukod din po yon yung report nyo, ano yung nagawa, ano yung gagawin from January to December. BOT itself, prepare your report. And then, bago po mag-council meeting this coming February, gusto ko po na naayos na po yung mga report. Okay? Dahil magkakaroon tayo ng pre-charge at the last of March council meeting. Doon po ang council meeting natin at saka pre-charge. Ayaw ko po na sa charge conference nagtatanong-tanungan tayo o nagtitingin-tingin pa tayo ano yung mga i-report. Gusto ko po naka-file na po yun. At magre-report lang tayo kay DS for the victorious program and activities done by the year 2023, January to December. Kaya po, dito sa lay organization, mag-mimit nyo na, i-organize nyo na lahat kasi napaka-organize naman po every council meeting, kompleto ang mga report nyo. I-consolidate lang ninyo po yun and then i-gagawin natin in a proper way po. And then, the Committee on lay nomination by January, third week of January, administrative meeting po yan. Ipa-final nyo, ipa-final yung mga report. Mag-meet po tayo as Committee on Nomination. Mag-meeting po tayo, imimit ko po kayo. Tandaan po natin, mag-attend po tayo sa mga lahat ng meeting. Kasi alam niyo po mga kapatid, isa sa pinaka-importanteng position ay ang Committee on Nomination. Hindi ang SPPR, hindi ang BOT, hindi ang finance, yung pong Committee on Nomination. Sagrado po yan. Kasi pinipili po natin yan kung sino yung mga mamumuno at ipinapanalangin mula pa noong naupo kaming bagong pastor ninyo hanggang sa panahon na ito. Didiscuss natin, titignan natin yung mga graduate, yung mga dapat na sundin natin sa ating disiplina sa pagpili ng ating mga opisyales. Gaganapin sa January 21, right after the service. Midweek, service po natin ay salamat sa mga nag-a-attend at dadami pa po tayo niyan. Salamat sa mga nag-a-attend ng Vesper at dadami pa tayo dyan. Yung pong Ephesus Care Group ng every 4 o'clock, hahatiin na po namin yan ng 2 o 3. Kasi pag lilipat na po yung mga lalaki. Pag care group kasi, kailangan lalaki, babae, babae. So, napag-usapan na po namin kung ano ang dapat gawin at i-implement sa buong taong ito, 2024, sa ministerial theme. Mga kapatid, sabi ko nga, back to normal, magtrabaho po tayo. Kasi ito yung panahon na naihayag ang pagiging Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, first Sunday after Epiphany, and we are celebrate today the baptismal of our Lord Jesus Christ. Reaffirmation of our baptism po mamaya. Right after the sermon, yun po ang ating gagawin. Reaffirmation of our baptism for this January as we celebrate the unity, Christian unity and Bible month. Okay? Kung wala na po, ating pong batiin ang ating mga birthday celebrants sa linggong ito. Happy birthday, Kuya Rudy Torres.
nasa ibang bansa. Salamat po sa mga biyaya at mga pagpapala mo sa St. Paul. January 8, Janine Nicole Viray, Lori Jane Paredes, Edwin Magbutay. Yan, happy birthday. At ang aking mahal na asawa ay birthday rin niya bukas. January 9, Diana Grace Cortez, Christian Alan Cruz. January 10, Emmanuel Sanjay Ranya, Genesis Gep, De Salang, and Johnny Luz. January 11, Sherilyn Paredes. 12, John Henrik Kakazu, happy birthday. Enrica May Mago. January 9, happy wedding anniversary Mr. and Mrs. Edwin Roy Santos. Ayan mga kapatid, purihin ang Panginoon at pagpapalang inyong tatanggapin ngayong darating ng inyong mga special day. Tayo pong lahat ay tumayo at magbatian ng bawat isa ng pagbating May sign of peace. While we are singing, "Oh, I love you with the love of the Lord." The love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Nasa panahon po tayo ng paghahandog para sa pagawain. Tayo po ay manalangin saglit muna. Sige po. Tayo po ay manalangin na. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan. Tinitingnan namin, Panginoong Diyos, ang kabuuan ng isang taon na pinuno mo ng pagpapala, pinuno mo ng tagumpay. Sa darating na taong ito, Panginoon, tunay nga na patuloy mo pa kaming palakasin, Panginoon. Hindi lang sa pisikal naming kalagayan, kundi sa aming buhay espiritual. Panginoon, salamat po sa kagalingan. Salamat po sa kaayusan na iyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, amin din pong inaabot sa inyo ang mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayong linggo, Panginoong Diyos, patuloy po naming tinataas ang kanilang mga buhay sa inyo, na gabayan mo po sila kung anuman ang kanilang mga ninanais sa buhay ngayong taon. Patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon, ayon sa kalooban mo, ayon sa nais ng kanilang mga puso. Gayon din sa mag-asawa na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kasal, ng kanilang anibersaryo, Panginoon. Dalangin din po namin ang patuloy na pagiging sentro, na ikaw ang kanilang lakas, ikaw ang kanilang buhay, ang sentro ng tahanan, na kung saan, Panginoon, binuklod mo ng pagmamahalan. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Amin din kinukumit sa inyo ang aming mga gawain ngayong linggo. Panginoon, hindi lang ngayong linggo, Lord, sa kabuuan ng January, O God. Ang paghahanda namin, ng activities namin for the Bible month, O Lord. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magamit, mataas sa bawat organisasyon na mag-participate. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ito ay napakahalaga sa buhay namin. Kung ano yung pagsunod namin, kung paano namin sundin ang iyong salita, kung paano namin i-portray, O Lord, ang karakter sa Biblia, na kung saan marami kaming matututunan. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang bawat
organisasyon na maghahanda nito. Ang mga gawain po namin, sa iyo namin tinataas ang lahat ng ito. Gayon din, Panginoon, ang kabuuan, Panginoong Diyos ng Iglesia. Ang bawat kongregasyon, ang bawat panalangin na patuloy mong katagpuin, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Itinalaga, Panginoon, ang dakong ito upang maging sanktuaryo mo sa loob ng maraming panahon at nagpapatuloy po ito, O Diyos. Ang aming pagkakaloob ay bilang pakikibahagi upang patuloy na magamit, Panginoon, para sa inyong mga pagawain sa dakong ito. Ganyan din po, Panginoon, ang pangarap ng inyong mga anak para sa kanilang mga tahanan. Nagkakaloob kami bilang pakikibahagi at pakikibahagi din, Panginoon, para sa mga tahanan nila. Sa panahong kailangan din nila, Panginoon, ng sisilungan at makakanlungan. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na nagmamahal sa inyong sanktuaryo. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan sa Matandang Tipan ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 5. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ka ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos ng iti mamasdan.
Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Tayo po'y tumayo sa kayang tumayo para sabayan po ako sa pagbasa mula sa libro ni Marcos, Kabanata 1, versikulo 4 hanggang 11. At dumating nga sa ilang si Juan, na tagapagbautismo na nangangaral, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niya nang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Purihin ang Panginoon. Happy Epiphany Sunday! The great Jesus, our Savior. I am God Almighty. Mga kapatid, ito yung panahon kung saan natin ibibigay naman ngayon yung ating mga gift sa ating Panginoon. Nagpapatuloy pa rin po tayo na nagkakaloob para sa ating Panginoon. Dalhin po natin dito sa may basket po yung ating mga pasasalamat, regalo natin sa ating Panginoon. Sige po. Tayo po ay manalangin. Sa paanan mo, Panginoon, ay aming inihahandog ang mga kaloob na ito bilang pag-aalaala ng pagbibigay po namin ng mabuti para sa amin, para sa inyo, O Diyos. Inaalala ka namin, Panginoon, na isinilang kung kaya't inaalala ka namin upang aming pagkalooban. At ang mga kaloob na ito, Panginoon, na hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa inyo na nakikibahagi po kami na kayo ay naging taong katulad namin at nagkaroon ka ng misyon sa iyong buhay upang marami, Panginoon, ang maligtas, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gamitin mo ang mga kaloob na ito, Panginoon, at ang bawat buhay na narito sa iglesyang ito, O Diyos, na pinagkatiwalaan mo, Panginoon, ng inyong salita upang maging kaligtasan, maging pag-asa para sa iba. Sa inyong Panginoon, ng papurit pasasalamat, aming ibinabalik sa nagpapatuloy mong pagtitiwala sa amin, yung mabuting balita at ng kaligtasan. Alam kay Jesus na aming Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat, choir, sa gandang awitin na laging nai-inspired ang bawat isa, lalong kaming mga manggagawa, laging nakakarinig at laging nararanasan yung tinig ng mga anghel na ginagamit kayo para sa mensahe ng awit sa bawat nakakarinig sa inyo. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa aming maririnig na iyong mga salita. Nawa, O Diyos, maging inspirasyon din namin ito sa aming mga buhay, sa aming pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyong ubasan. Itong aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus.
Amen at amen. Today, as we celebrate the baptism of our Lord Jesus Christ, tinutukoy ang ating teksto mula sa buhay ni Juan Bautista at ang kanyang pagbabautismo sa ating Panginoon. At gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, na pagbubulay-bulayan natin ngayon ay ang pag-alaala sa ating bautismo. Ang salitang bautismo o baptism, alam natin na nagmumula sa Greek word baptizo, meaning immerse. Sa ating kasalukuyang buhay at panahon, meron tayong ginagamit sa baptism. Ginagamit natin yung tinatawag nating wisik, sprinkling, pouring, or immersion. Saan dito po kayo o naaalala ginawa ng pastor na klase ng bautismo? Alam natin na ang bautismo ay simbolo ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y namatay para sa atin. At dahil sa kanyang grasya, itinuring niyang tayo'y anak niya. Take note on that. Dahil sa grasya, itinuring niya tayong anak niya. Paano nga ba natin maaalala ang ating bautismo? Mga kapatid, una, remembering your baptism is remembering your identity. Identity. Na ikaw ay anak ng Diyos. Dapat alam natin na sa buhay na ito, na ikaw at ako ay alam mo na anak ka ng Diyos. Sapagkat noong panahon na ikaw ay nabigyan o panahon na bininyagan, ang ating Panginoong Diyos, ipinapaalala na niya na siya'y nag-alay ng buhay para sa inyo at para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, napaka-importante na sa pagbubukas o unang linggo ng taon na ito ay alam mo na mag-i-start ka ng buhay bilang anak ng Diyos. Sa iyong pagpaplano sa buhay na ito, huwag nating kalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil mga kapatid, kung alam mo na ikaw, yung identity mo na anak ka ng Diyos, gagawin mo ang pagiging anak ng Diyos, di po ba? Alam mo kung ano ka. At sa maraming mga taon, kapag nag-start ka o mag-i-start ka ng taon, nagpaplano ang tao. Maraming mga plano. Lahat ay gagawin para sa magagandang plano sa buhay na kailangan merong kalimutan, na kailangan merong alisin sa kanyang buhay. Mayroon din tinatawag natin na New Year's resolution. Pero minsan mga kapatid, sino dito ang may New Year's resolution? Ginagawa pa rin po ba ninyo yon? Hindi nagtatagal daw yun. At marami tayong nababasa sa FB, yung sorry daw ng tao ay parang made in China. Madaling masira, marupok. Kung minsan, marami ang taong pinaplano na sa ganitong araw o ganitong buwan, katulad ni Pastor Neng, mababawasan na raw yung timbang niya. Lagi niyang sinasabi, bago magpasko. Pero marami pong mga biyaya, maraming pagkain. Sorry, Pastor Ning, ginamit ko lang yon. Meron siya ngayong vision. Meron siyang gustong gawin sa kanyang buhay. Minsan, ang mga planong yun ay hindi pang matagalan. Pagkatapos, balik din sa dati. Kaya nga tama yung sinasabi ni Juan Bautista
Mula pa noong buong Disyembre, narinig na natin sa mga sermon, sa simbang gabi, sa buhay at mensahe ni Juan Bautista. Nang sabihin niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Na ibig sabihin, ang pagsisisi at ang pagtalikod sa ating mga pagkakasala ay tayo ay nagiging totoo sa pagharap natin sa ating Panginoong Diyos. Inaalis mo na yung dati mong pagkatao. Inaalis mo na yung dating buhay. Ikaw ay nagbago dahil ang totoo, yaan ang identity mo. Ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang purpose ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Yung purpose mo na ikaw ay maging katulad ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko yung sinabi ni Ate Malu sa Sunday School kanina. Gusto niyo pa bang marinig na maging demonyo ako? O ulit-ulit yung sinasabing pagbabago na maging katulad kayo ng Diyos. At tama si Juan Bautista, mga kapatid. Yun yung purpose niya ng paghahanda ng daan. Nabuhay siya sa simple, nabuhay siya sa simpleng pananamit. At kung balik tanawin natin, pulot pukyutan. At ano po yung kanyang pananamit? Simple. Sapagkat alam niya ang purpose ng buhay niya na napakahalaga. Mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Yung pamumuhay at pagkain ng tao ay mas mahalaga. Yung maipakita at maalala na sa pamagitan ng ating bautismo ay ipinapaalala niya yung pagkatawag kung sino ka nga, yung identity mo, na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon, na siya'y ating Panginoong Diyos, na makita at mahayag sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ba, mga kapatid, ay alam ba nga natin yung identity natin sa Kanya? Na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. At sa ating pagharap ng bagong taong ito, siguraduhin natin na tinanggap na natin ang ating Panginoong Diyos bilang Kristo at tagapagligtas. Siguraduhin natin yung ating identity ay talagang anak tayo nga ng Diyos. Kung maghahanap ka ngayon ng goal mo sa buhay, yung goal na magiging katulad mo ang Diyos, importante yun, mga kapatid, na habang nabubuhay tayo, makikita natin yung purpose ng buhay na ito, ng katulad ng purpose ng buhay ni Juan Bautista. Importante na alam natin kung ano ang assignment mo at kung ano ang ipinapagawa ng Diyos, kung bakit narito tayo sa mundong ito. Remembering your baptism is remembering your identity. You are a child of God. Pangalawa, remembering your baptism is remembering your community. Ang komunidad ay naaalala ba natin ngayon? Ano yung komunidad na pinanggalingan natin? Di po ba tayo sa loob ng iglesia? Minsan daw ang tao, mahalaga sa kanya ang komunidad nung siya ay nabinyagan. Ano pa yung sunod pagkatapos ng binyag? Nung siya ay kasal. At ang pangatlo ay yung siya ay papasok sa kanyang huling hantungan. Hindi ganito ang sinasabi ng Diyos na pag-alaala ng komunidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Kapag ikaw ay nabinyagan sa simbahan, marapat lamang nagampanin natin yung ating tungkulin na ikaw at ako ay kailangang kasali sa komunidad,
nakasali sa fellowship dahil ikaw ay matibay na at nagkaroon ng inspirasyon mula sa inyong komunidad. Lagi ang iglesia ang naaalala natin tuwing naaalala ang bautismo na tinanggap natin. Hindi naman po yan ginawa kung saan-saan. Sa harap ng komunidad na kung saan doon natin tinanggap ang ating Panginoon. Sapagkat nung nabautismohan tayo mga kapatid, gaano ka man kalakas, gaano ka man meron, gaano man tuwing darating ang panghihina ng buhay ng isang tao, sapagkat kapag naalala mo na ikaw ay minsan tinanggap ang bautismo at napuspos ka ng kabanalan sa harapan ng maayos na komunidad, sa harapan ng maayos na mga kaibigan, nalugbok ka man sa problema kapag naalala mo ang komunidad na pinanggalingan mo, nagiging matibay ka at nagiging inspired ka sa iyong paglilingkod. Nagbibigay at nagdudulot ng kalakasan. Kaya napaka-importante mga kapatid, ang pagtitipon-tipon. Yaan ang nagbibigay sa atin ng mga rason kung bakit tayo'y nabubuhay. At natututo tayo sa bawat karanasan ng bawat kapwa mananampalataya. Kaya marapat lamang na huwag kaligtaan ng pagtitipon ng kagaya ng pagpunta sa simbahan. Ano yung sabi sa Sunday School kanina? Yung maranasan mo, yung kagalakan, na linggo na naman. Kailangan nasa loob ako ng simbahan. Kasama ko ang komunidad na kung saan nung tinanggap ko ang bautismo, na-inspired ang tao at na-inspired ka rin. Mga kapatid, hindi mo namamalayan at hindi mo na alam na ikaw pala ay nagbibigay inspirasyon sa katabi mo. Na ikaw pala, tuwing nakikita ka niya, ikaw pala ang nag-i-inspired sa kanya. Bakit ka mawawala sa linggo ng pagtitipon o sa anumang bagay ng pagtitipon kung ikaw ay namumuhay, kung ikaw ay nagagampanan mo bilang inspirasyon ng iyong kapwa, komunidad, bilang isang Kristiyano, kapatid, kailangang ma-realize at makita na pag humanap ka ng komunidad na kinabibilangan, yan na po sa katabi mo. Yan na po yung linggo-linggo at wala ka nang hahanaping pang iba. Alam ko ng iglesia na ating kinabibilangan, kung sino yung katabi mo, sinasabi mo, yaan yung kaibigan mo. Kung sino yung nakikita mo tuwing linggo, kahit hindi ka na nai-inspired sa sermon ni pastor, kapag ninitian ka ng kaibigan mo sa tabi ng upuan mo, yaan ang komunidad na binibigay ng Diyos na maalala mo nung binautismohan ka ng iyong manggagawa, kasama mo sila. Tayong lahat, ang iyong kaibigan, ang iyong kasama sa loob ng iglesia, yan ang nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Nabibless mo siya at nabibless din kanya. The community of the church, meaning yung level ng komunidad na yan, yan ang dapat maalala natin sa ating bautismo, sa pag-alaala ng bautismo ng ating Panginoon. Inaalala mo ngayon, kapatid, ang iyong komunidad, ang komunidad na kailangang mong samahan na maging inspirasyon sa kanila at panatilihin mong mabuting relasyon para sa bawat isa. Pangatlo at panghuli ay yung remembering your baptism is remembering your mission. Kung para saan ka nga ba? Ano yung kailangan mo pang gawin? Meron tayong gampanin, mga kapatid.
Meron tayong misyon sa mundong ito. Nang katulad ng ating Panginoong Diyos na unang nagpabautismo, ang kanyang misyon ay upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya alam niya ang kanyang pagbabautismo na siya'y iaalay niya ang kanyang buhay, ang kapakanan dahil sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Ito, kapatid, sa taong ito, sa palagay mo, ano ang misyon mo? O ano pa yung kaya mong gawin para ikaw ay lumago sa ating Panginoong Hesukristo? Ulitin ko, meron tayong misyon na kailangang gawin sa buhay. Sa buhay na ito. Para sa akin, kapag ang bawat isa alam niya ang kanyang misyon na tinanggap sa buhay na ito, mga kapatid, ang Panginoon ang siyang may misyon para sa iyo. Ang Panginoon ang siyang naitataas sa paggawa anumang misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At kung may mga bagay na magagawa tayo, ang mga bagay na yaan, mga kapatid, sa tamang paraan, sa tamang gawain, para lamang sa Diyos, hindi para lamang sa ating sarili. Nangangailangan tayo na makita ang pagiging anak ng Diyos, yung identity mo, yung pag-alaala mo sa kinibibilangan mong komunidad, yun ang iglesia. At ang pag-alaala mo, ano nga ba ang misyon mo sa buhay na ito? At kung ang tatlong bagay na ito ay magagawa natin, naniniwala ako, mga kapatid, na ang 2024 ay magiging makabuluhan sa ating lahat. Ang 2024 ay magiging mabungang taon sa iyo at sa ating lahat. That's why it is very important to remember your baptism, because 2024 is the year of a new beginning. It is the year of the Lord, and it is the year of the victory. Arise and shine, and receive the affirmation of our baptism sa pamagitan ng ating paglapit sa altar. Mga kapatid, remembering your baptism is remembering your identity, your community, and your mission to the Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ngayon naman po ay alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumatanggap. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng mga pangako, kaloob at pasasalamat.
Inaalala namin, Panginoon, maging ang pagbabago na ginagawa mo sa aming buhay na simbolo ng bautismo. Sa aming pagkakaloob, O Diyos, ay tinitingnan namin ang aming sarili, tinitingnan namin ang kapakanan mo, higit sa anumang mayroon kami, O Diyos. Dahil lahat ng ito ay nagmumula pa rin sa inyo. Naririto ang kaloob ng iyong mga anak bilang pakikibahagi sa inyong ministeryo upang marami pa, Panginoon, ang mabago ang buhay, mabago at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Nasa panahon na po tayo ng pagdiriwang ng banal na communion, na noong gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay, at nang makapagpasalamat ay binahagi at binigay sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Kumuha't kumain kayo, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, pagkahapunan, kinuha niya ang saro, at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na sinasabi, "Inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubo para sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito tuwing iniinom ninyo sa pag-alaala sa akin." Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay umigatid sa muling bangko. Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang iyong Espiritu sa amin na narito at mga kaloob na tinapay at saro. Gawin mong itong maging laman at dugo ni Kristo para sa amin, upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa at kaisa sa misteryo ng buong mundo, hanggang sa dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Sige mga kapatid, unahin natin yung mga bata at tapos sumunod punuin na po yung ating mga niling para sa ganon ay makaluhod din yung mga iba. Yung hindi kaya pong tumayo, pwede na pong diyan lang kayo sa upuan. Tanggapin ninyo mga anak ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Mga anak, tayong lahat ay tumayo at sumainyo nawa ang pagpapala at paghahari ng ating Panginoong Diyos. Amen.
Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo. Humayo po kayo at mamuhay ng patnubay ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin po ninyo mga kapatid ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Dahil dyan mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Humayo kayo at mamuhay na puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tanggapin po ninyo ang dugo, ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa akin, sa aking pag-ibig." Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo.
Humayo po kayo at manatili sa di magmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Meron pa po? Tayong lahat ay manalangin. Walang hanggang Diyos, ipinagpapasalamatan ka namin dahil sa banal na misteryong ito, na iyong ipinagkaloob ang inyong sarili para sa amin. Loobin mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, upang aming maibigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen. Panginoong Diyos, narito po kaming lumapit sa iyong paanan. Narito po kami, O Diyos, na nagkakaisang nagpapasalamat sa iyo sa buhay at kalakasan na taglay namin. Salamat sa pagtanggap ng banal na hapunan. Salamat sa pagpapaalala sa amin, O Diyos, ng kapangyarihan
ng iyong kamatayan, ang simbolo ng bautismo na aming inaalala ngayon, O Diyos, na nung tinanggap mo ang bautismo, kapahayagan ng iyong misyon ay para iligtas ang sangkatauhan. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat tunay nga na sa pamagitan ng iyong mga ginawa, nung ikaw ay nagkatawang tao, ay higit na ipinaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagtanggap ng bautismo ng bawat isa sa amin. At mula sa pagkahugas ng aming mga kasalanan, patuloy namin, Panginoon, inaalala ang iyong kabutihan, ang paghahanda ng buhay namin sa muli mong pagdating. Sasalubong kaming kalugod-lugod at kaaya-aya sa iyo. Kung kaya, Panginoon, hayaan mo na ang bawat mga karanasan sa buhay, may mga pagsubok man, may kalungkutan, may pagkakasakit, pagtugon sa aming mga kahilingan, mga panalangin, buhay, O Diyos, na hindi mo kami pinababayaan, lahat ng mga panahon na dumarating sa amin, O Diyos. Ngayon, O Panginoon, nagkakaisa kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Dakila ka nga, Panginoon, sapagkat nung nagkatawang tao ka, lalong naranasan namin at lalong napalapit kami sa iyo. Nauunawaan namin, O Diyos, ang pagkatawag ng bawat isa sa amin. Naiintindihan namin kung sino nga ba kami. Kami ang iyong mga anak. Kami, O Diyos, ang iyong binigyan ng buhay. At sa tamang panahon, makakasama ka rin namin bilang aming mga magulang. Salamat, O Diyos, sa buhay na ito. Salamat sa komunidad na kasama namin ang bawat mga kapatiran. Na tuwing nakikisalamuha kami at nakikita namin, O Diyos, sila. Panginoon, nai-inspired kami sa buhay nila. Salamat, O Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay bahagi ng pag-alaala namin nang tinanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sapagkat ngayon ay alam namin kung ano ang misyon mo sa amin. At yung misyon na yon ay gagawin din namin, Panginoon, sa tulong mo. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na napakahalaga na isakatuparan ang misyon na iyon. Saan man kami paroroon, saan man kami dako naroroon, Panginoon, doon ginagamit mo kami at nagagampanan namin at naisa sa katuparan ang misyon na aming tinanggap sa iyo. Salamat sa buhay ng bawat iyong mga anak. Salamat sa panibagong taon na aming tatahakin ng 2024. Panginoong Diyos, ang pagiging Kristo mo sa aming buhay ay manatili at manahan nawa, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa darating pang maraming panahon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Ang pangako mo, Jesus, sa bawat susunod, kung saan ka luluk doon kami kupkop. Ako'y isang nangakong sa iyo'y maglingkod. Tulong mo ihandog upang makasunod. Amen. Mga kapatid kay Kristo, dito po nagtatapos ang ating pananambahan. Subalit sa inyong paglabas sa kanyang templo, magpatuloy na tanggapin ninyo ang pangako ng Diyos at tuparin
din natin ang ating Panginoon, ang maglingkod at gampanin ang misyon na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang kapayapaan nawa ang Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso. Ang siya nawang mag-iingat din sa inyong mga isipan sa pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos ng Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala, ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Sumainyo nawa ngayon at magpakailanman. Amen at amen.